This Sunday is a Sunday of joy. Are you joyful or sad? Sige, pumunta na yung tapat. Are you joyful? Sige ko no, pakit ako no, kanang imong tapat, pakit ako no naong sa joyful. Napakita po siya naong anang sad. Nang sad ba? Sige daw, pakita. So, kamong tapat, asa may mas bagay sa imong tapat? Joyful or sad face? Kitang tanan, gusto kita mahimong joyful. Wala man dyan, iduol na ko nga, Father, tabangi kong ampo, nga mahimo kong sad. Wala yun. Ingon yun, Father, tabangi kong ampo, nga kini mahitabo, kana mahitabo. Nga naman, aron malipay ko, Father. So now, is your chance to discover how it is really to be, how to be joyful. And we have heard the situation of John the Baptist in prison. Malipayon ka si John the Baptist nga nagpriso siya. Sino yung una-una? Malipayon, dili. Ha? Kamu, kung prisuhan mo, lipay mo? So it's quite ironic because John is joyful. Why? Kay nadiskubre niya na wala masayang ang iyang pagbuhat sa iyang misyon, kay sakto ang iyang gihimo. To the point, ang iyang giandaman ug dalan niya sa Jesus, mao gyud ang tinuod nga gipadala sa Amahan. Nga ang tanan niyang gibuhat is according to God's plan. So no matter being in prison, John was joyful. Sabta na ninyo. So joy is not about the circumstance of your life, what happened to your life, but on your fidelity to your mission. Nangitan mga asawa, ang imong bana palahubog o kaha nasakpan nimo nga namay or kaha na inyong giawayan, wala ka ganahi sa iyahang gipakita nga kinaiya. Sa una sweet pa kaayo, karon wala na, di na gani kahapit hikapon, wala na, di na kaikis, dili na kagakson. So unsa may inyong bation asawa, malipay mo ana, maguol. Hoy mga asawa, nanana na ba inyong bana? Wa na, try na kaayo. Sama, maguol mo, malipay. Hoy mga asawa, panupag mo. Pero unsa may inyong misyon? Mao ba inyong misyon nga kinahanglan ang tanan akong gusto ug expectation ihatag sa bana nako? Mao ba na imong misyon isip asawa? Mao na dili. Dili. Unsa may misyon? Na bahalag unsa nay nahitabo anya imong bana. Nagabit pa na siya, ni uli nga hubog. Unsa may imong gisaad dito sa kasal, mao to imong misyon. Imo siyang unungan hangtod sa kamatayon. So uli siya hubog. Unsa may imong buhaton? Imo ding atimanon. Iyo ka magyaw-yaw. Sus kaluoy sa kong bana. Ako ra gining unungan, dali dong. Sa iyo suka-suka imong ilisan, pahiran nimo, mag isa gabi nang dako, magluto ka kuan ng sabaw ba? Luto ka para paimnon siya, para makuan iyahang tiyan, mainitan. Nga pagsimot-simot niya, sumut-humot mang babae na akong bana, kaluoy sa akong bana, di na faithful na ako. Pero ako gagihapon ng atimanon, kay mauni akong misyon. So malas kong gisaad atong kasal. Sa tuingon sa kasal, sukad karong adlaw, bisag unsay mahitabo, maayo dautan. So kanang ni uli nimong bana nga hubog, dautan, maayo. Dautan, pero apil man, maayo og dautan.
Dahil ang imong bana, ang iyang sweldo, mahurot na dito siyang bisyo, apipigit siya mga babae. So, pitos ang inyong kinabuhi. Pero apil maghihapon na, kahamugaway o kapitos. Then sunod, sa tisunod anak, kamugaway kapitos, sa sakit ug maayong panglawas. So tungod sa kabuang sa imong bana, nagdaot na siya sa iyang bisyo. So unsao man nimo, imo inon, maayo ra. So imo gyud gihapon atimanon kay sa sakit o maayong panglawas. Unya hangtod ang kamatayon, mubulag ka namo. Kamong wala pa magminyo, kung di mo kahimo ani, ayaw mo pag tuga-tuga. Pag undang mo ana inyong biga-biga. Pag pusti-pusti na lang mo dito. Joke ra na ha. Pero mao man ang asawa. So imo jong buhaton karon, imong atimanon. Unsa man na? Sayon sakripisyo. Sayon sakripisyo. Sakripisyo? Mura kag si Juan nga gipriso dito, nagbuhat og may gipriso. Sa imong atimanon magsakripisyo ka. Sus kalami ra man gyud tapat yun, pero ako ning misyon. So kana kuno mo'y source sa tinuod nga kalipay. Kanang nagbuhat ka sa imong misyon. Anya karon mga bana pod aron balanse. So mga bana mao-maon yung binuutan sa opisina na overtime kagamay kay grabe nimo paningkamot para sa imong asawa, para sa imong mga anak. Pag uli nimo yaw-yaw din imong asawa, yaw-yaw gyud mo pay pagsaka, yaw-yaw. Pag tan-aw nimo sa balay, wakat pang balay, wa pag luto. Unya imong asawa sig yaw-yaw, simot-simotog ko. Oh, nanimahot yung kang perfume sa laing kuan, abubuan ka sa tanan ba? Nig-ilis nimo sa imong underwear, simotog pag yun niya, kay abubuan kaayo niya. Kamo mga bana, unsa man? Ganahan mo ang klasya sa asawa, ang malipay mo ana, masuko. Hoy mga bana, malipay masuko. Kana bang klasya sa asawa, malipay mo masuko? Kanang tinuod mo itubag. Of course, di mo ganahan, no? Sa pag ako, kalami ipalipag ang klasya sa asawa. O, ganyan hinungdan, o, di ko magminyo. So, unsa may buhaton nimo, bana, aron jud malipay ka. Wala. Samtang inigabot mo, yaw-yaw na din mo asawa, smile ra ka. Lana na day, salamat kay sa imong yaw-yaw, tinuod sakto gyud ka. O imo gyud uyunan, paminaon. Ya maglimpyo na ka sa balay, sunod-sunod mo asawa kayo, ikaw banaha ka, magluto ka, dayon andam ka pagkaon. Ya pag day, sige padayog yaw-yaw diri, lingkod na kaon. Ya himo pag hungitan. Kaya ninyo na mga bana. Ha? Untay biya na maadto ko sa inyo. Pero kung inyo nang buhaton, unsa man? Nagtuman mo sa inyong misyon, wala. Nagtuman. Wala na yung makapalipay ni mo. Diritas mga anak, gangan bang batanon diri. Kamu mga batanon, pag abot dito sa balay, gikan sa eskwelahan, kapoy, unya, lamiron ta blingkot, tanaw TV, mag-cellphone, mag-internet niya, suguon ni mo sa mga magpapa, dahil pagkuan dito, dahil pagkansaman. Malipay mo, mag-uol. Hoy, kamu mga batanon, malipay mo anak, mag-uol. Nya mo pagani pagsugod nimo sa imong trabaho, suguon na pud kaglain. Dai ini kahuman anak katuon yang kuan ha, buhatan na pod. Sa malipay mo mga anak, magsuko. Ha? Magsuko. Pero unsa may misyon sa anak, magmasinugtanon sa ginikanan. Di man pud dautan ang isugo. Maghugas plato, manglimpyo ana, di mo na dautan. Pero imo gyung buhaton, mao kuno nay makalipay sa usa ka anak. Muuyon mo anak. Mura maglain mo tinanawan, mga tayo, Father, apike na. Sige, pare. Yan yung pare, be. Ang pare, bisag lami rong tayo pahuway na manuktok sa kwarto kay padir ang masakiton. Unya, ang pare in town, gikan pa sa bukid, layo kay bukid dito sa Dumuyog. Kapoy kay igo, makapahuway kay manuktok, pero mo smile mao ba asa mo dapit na masakito na bisag gito sus kahaso kuno ba ni namatay hasol kaayo so atuon sa ospital mag-smile pagid siya nga wala na ilaing masakiton diha maanda pagyod no niya kung unsa inyong request misa adto ana maayo siya mo sakripisyo gid siya ba pare niya di inyo makitaan nga maghubog-hubog diha dai kuyog-kuyog maghubog-hubog magbidyo diha
human siyang trabaho, alis kumbinto, mag-ampo para ninyo. Nya ingon ana ang pari, sakripisyo siya, di ba? Kay nagbuhat siya siyang misyon. Karon pangutanan nako. Kamong mga parokyano, kung ingon ana ang inyong pari, mag-uol mo malipay. Kamong mga asawa, na bisag unsaon yung gyaw-yaw inyong bana, pero pinangga gihapon kaayo mo, alagaran mo, mag-uol mo malipay. Kamong mga bana, bisag palahubog, napagkay uyab-uyab dito, na kay mga chat-chat, pero imong asawa digod mangaway, at timanon yung kag maayo, saman, mag-uol mo malipay. Kamong mga ginikanan, ang inyong mga anak, di pa gani mo magsugo, mo trabaho na dayon, mag-uol mo malipay. So karon kung ingon ana ang bana, ingon ana ang asawa, ingon ana ang mga anak, ingon ana ang pari, unsa may tabos ng katilingban, malipayon magulanon. Mao nay sekreto. Walay tinuod nga joy kung walay sakripisyo. Na magmatinud-anon ka unsay imong angay nga trabaho. Ang kada usa magsakripisyo, and then we become like Christ to one another, because it is He who first sacrificed Himself for us. So maning si Juan, nalipay siya. Kaya nga naman, bisag nagsakripisyo ko, pero nakatuman ko sa kong misyon, naandam na ko ang dalan sa Ginoo. Si Jesus, nalipay siya, bisag nag-antos siya dito sa krus, nalipay ang amahan, ug nalipay tatanan, kaiyang gibuhat ang iyang misyon, bisag kalisod ka sakripisyo. Ang tibuok banay, malipay, kung ang banag asawa, apil ng mga anak, nagsakripisyo para sa ilang misyon. Ang parokya, malipay ko ang mga pari nga na-assign, nagsakripisyo para sa ilang misyon. You see, that is the meaning of joy. Without sacrifice and focus, commitment to our mission, no matter what it takes, your life will be empty. Your life will be restless and frustrating. And you will end your life with regrets. Kaluoy. Sige. Ligay mong tapat, ingna nga, andam na ka mo sakripisyo. Ingna. Ingna maunay makalipay nimo. Katong dito may sa Europe, among pilgrimage, usas in 21 days, 31 churches and basilicas among nabisitahan sa France, sa Belgium, o sa kining Rome. Nya usa sa akong project dito sa pilgrimage nga, kung asan simbahan na, basta naalay pare nga magpakumpisal, mangumpisal ko. So nangumpisal ko, sugod dito sa Our Lady of the Miraculous Medal, asa nagpakita si Mama Mary, kanang naghatag ba sa Medalya Milagrosa ni Saint Catherine. So dito nangumpisal ko. Nasyak ko kay ang pari dito, di ko niya limitahan nga musulti ba. Then sa diyan siya na nagtambag na ako, wag gid siya magdali, bisag dahambag ang galin niya. Maayo kay mo tambag. Nya pag-abot ang budos laing simbahan, murag gyapon ko, ninduta ko kay mga pari diri. Nya pag-abot na po dito, mo simba, bisag di mi kasabot, pero ako ganahan kay ko mo simba. Kay nga naman, ang pari ka ng simple kay mo misa, faithful kay sa liturgy. Nya preparado siya, bisag wa o kasabot kay Frenchman, nya Italian. Pero ma-feel na ko ang kanindot sa misa, ang dedication sa pari. Nya nalipay kaayo ko. I experienced that joy from within tungod sa kapari nga faithful sa iyang mission. Nya unsay nahitabo nako, ingon ko nga inig uli na kog sindangan. Ingon anion po na ako pagpakumpisal. Kay diri ko matintal mo ko nga magdali-dali ba usay na imong pisal nga dili na sala isulti ba, murag chika-chika na ko nga pag-undang diha ang sala ra isulti. Ako mang anaon. Unya inigtambag-tambag, pare-parehas lang yung tanan. So first ko ngumpisal pareha ra tanan. So na-realize ako nga nindot po dahil no nga mo exert of effort. Na-convert ko. Ya kini pong magmisa usay, labi na diri sidangan, daghan kay misa, matintal tag dali-dali. Kay na po sunod schedule, malit ta gamay, mabalaka na din. Dito di gyud mabalaka oy. Ang taong ingon din ko nga inig uli nako
akong sundugon ni. So after experiencing the joy tungod sa commitment sa kapari, then I realized that there should be something in me na akong usyon. That is how to nourish the joy within our hearts. Kay bisag makasinati tagkalipay, pero walay conversion, walay change sa imong perspective sa kinabuhi, mawala ra gyapon na. Pero imong in-nourish by changing something sa imong kaugalingon, na bini mo nagmoy sakto, pero sipyati ay napade mas mahimo nga mas nindot pa, then the joy will grow, it will bear fruits, and it will contaminate others. It contaminates other people. You will become an inspiration. So maunig ingon diri sa ikaduhang pagbasa ni St. James, be patient in nurturing the joy in your hearts. Ayaw ka uan sa mga murag wala pa'y bunga ang imong paningkamot, ang imong effort, padir, ayaw naman ako nagatiman akong bana, wa man gihapon mausap, ayaw ka undang, ayaw ka kapoy, continue. Nurture that joy because in God's time, it will bear fruits. Pero ang kausaban, magsugod diha sa imong kaugalingon. And if you do this, maparihas ka aning giingon ni Kristo. John the Baptist is the greatest of all conceived by any woman. Pero ingon siya, pero bisan ang iwit sa gingharian sa langit, mas labaw pa ni John the Baptist. My dear friends, if we have that joy within us, willing to sacrifice for our mission, and nurturing that joy by spreading it, make others feel that joy in you, then the kingdom of God, the kingdom will grow within you, and you will be greater than John the Baptist.